Saan nga ba talagang hango ang pangalan ni Scottie Thompson? May lahi ba talagang Amerikano ang PBA MVP? Saan ba siya nagsimula? Alamin natin ang mga sagot sa mga tanong na yan at iba pa sa video na ito. Si Earl Scottie Carrion Thompson ay pinanganak noong July 12, 1993 sa Padada, Davao del Sur. Ang pangalan ni Scottie ay nagmula sa kilalang player ng Chicago Bulls na si Scottie Pippen dahil idolo ito ng kanyang ama. Kung nagtataka naman kayo sa kanyang apelido at kung may lahi siyang Amerikano, oo ang sagot dito sapagkat Amerikano ang lolo sa tuhod ni Scottie. Siya mismo ang nagkwento sa isang interview na ang kanyang lolo sa tuhod ay isang African American pero Bisaya na magsalita. Base daw sa mga kwento ng pamilya, ang lolo sa tuhod ni Scottie ay isang US Navy na napadpad sa Davao del Sur at nagtaguyod na ng pamilya doon. Ngayon, alamin naman natin paano nagsimula si Scottie sa paglalaro ng basketball. Elementary pa lang ay naglalaro na si Scottie ng basketball pero nagsimula siyang nakilala noong high school habang naglalaro para sa Region 11 sa larong pambansa. Sa mga kapanahunan na ito ay nakapag-Nike Elite Camp din si Scottie dahil napili siya sa kanyang taglay na skills. Hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng scholarship mula sa isang NCAA school at yun na nga ang University of Perpetual Health. Di nagsayang ng panahon si Scottie na magpakitang gilas sa NCAA. Noong kanyang unang taon sa college level ay nag-average na ito ng 6.6 points, 4.2 rebounds and 1.9 assists sa loob lamang ng 18.3 minutes kada laro. Pagdating ng 2014 ay talagang umusbong na ang karera ni Scottie at napabilang siya sa Mythical 5 at nanalo siya bilang NCAA Men's Basketball Seniors Most Valuable Player. Kumana si Scottie ng 26.5 points per game at 10 rebounds per game nung taong ito. Kakaiba talaga ang pinamalas ni Scottie sa NCAA kahit na ang height niya ay 6'1" lamang. Pero matindi itong rebound. Pagkatapos niya sa collegiate level ay naglaro si Scottie sa PBA D-League para sa koponang Happy Fresh Fighters. Kakampi niya rito ang iba pang mga college standouts tulad din ng Chris Newsome, Baser Amir, Garvo Lanet at Troy Rosario. Tinulungan ni Scottie na mag-champion ng Happy noong taong 2015. Pagkatapos ng kanyang stint sa D-League ay nagdeklara na para sa PBA draft si Scottie. Siya nga ay kinuha ng Barangay Ginebra San Miguel bilang ika-5 pick. Hindi makakaila na kahit rookie year pa lang niya ay matindi na ang inaambag ni Scottie sa iba't ibang aspeto ng laro at noong 2016 Governor's Cup ay nakagawa si Scottie ng kanyang unang triple-double sa PBA. Napabilang din si Scottie sa 2016 All-Rookie Team ng PBA. Talagang nakitaan ng potensyal ang batang Gene King. Noong 2018 Commissioner's Cup Finals nga ay nakamit ni Scottie ang tagumpay sa numero 1 liga sa bansa nang tulungan niyang makapagkampiyon ang Ginebra. Siya ay ginawa na ng Finals MVP. Noong 2018 din ay napabilang siya sa PBA Mythical Second Team at nakuha rin ang Most Improved Award. Pagdating ng 2021, nakasungkit rin si Scottie ng kanyang unang Best Player of the Conference sa PBA. Sa taong ito ay nakamit niya ang ikalawa niyang Finals MVP noong Governor's Cup. Napakahalaga nga ng 2021 para sa kanya dahil napabilang siya sa PBA First Mythical Team at napadalunan rin niya ang 2021 PBA MVP Award. Ilang sunod na taon rin naging kay San Miguel superstar The Kraken, Junmar Fajardo. Noong January 6, nasungkit ni Scottie ang kanyang pangalawang Best Player of the Conference Award para sa 2022-2023 PBA Commissioner's Cup. Noon lamang November 5 ay napabilang ulit si Scottie sa PBA Mythical First Team. Kakaiba talaga ang tinakbo ng karera niya mula sa NCAA hanggang sa PBA. Ngunit hindi lang dyan nagpakitang gilas ang Ginebra superstar dahil malaki rin ang naging kontribusyon ni Scottie sa Philippine team. Siya ay kabilang noon sa 2015 Southeast Asian Games at 2015 SIBA Sinag Pilipinas lineup kung saan parehong panalo ng ginto ang Pilipinas. Noong 2023 FIBA World Cup ay napabilang rin siya sa Gilas Pilipinas lineup habang national coach ay ang kanyang Ginebra mentor na si Coach Tim Cone. Dahil sa impact na pinamalas ni Scottie Thompson habang naglalaro para sa University of Perpetual Health ay noong 2023 ay niretire ng school ang kanyang jersey number 6. Noong Agosto 2023 rin ay nakapagtapos si Scottie sa University of Perpetual Health Dalta sa Bachelor's Degree in Business Administration, major in Marketing Management. Pinarangalan din siya ng Dr. Brigadier General Antonio Lameral Tamayo Leadership Plaque for Sports and Athletics Award. Iba talaga ang pinamalas na galing ni Scottie na kahit siguro hindi mga Ginebra fans ay napapahanga lalo na sa kanyang triple-double performances at kakaibang galing sa mga pag-rebound at taas ng kanyang vertical leap.
Kitang-kita naman sa kanyang laro na mapa-opensa man o depensa ay malaki ang impact ni Scottie dahil kaya niyang i-lockdown ang gwardyang nagdadala ng bola at kaya niyang makipagsabay ng rebounding sa mga higanteng PBA. Talagang malayo na nga ang narating ng isang batang nangarap mula sa Padada, Davao del Sur. Hindi maipagkakaila ng marami na napakalaking bagay ni Scottie sa mga kampyonatong natamo ng Barangay Ginebra, San Miguel. Isa na siya sa mga all-time greats ng Ginebra at pati na rin ng PBA. Sigurado, maraming mga kabataan na ngayon ay siya naman ang hinahangaan at iniidolo. Ang tinaguriang Russell Westbrook ng Pinas, si Earl Scottie Thompson ay isa sa mga nagpapatunay na wala sa lakihan ngunit nasa lakas ng loob at gilas sa paglalaro ng basketball. Napakaswerte ng Barangay Ginebra fans dahil ang kanilang PBA superstar ay masipag at maaasahan sa depensa at opensa. Nasa prime na ng kanyang career si Scottie at malaki ang tsansa na marami pa itong makamit na achievement.